Cancer, isang maulan na araw po sa inyo ngayon. Sana safe kayo dyan habang nag-YouTube kayo dyan, ano. Ito po ay ang ating Cancer reading para sa buwan ng Oktubre, ang buwan ng magaganda. Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus po. Tapon nyo lang kung ano yung hindi nakarelate. Kunin nyo yung kung ano yung nakarelate kayo. Kung hindi nakarelate, okay lang yon. Pwede yung susunod na upload ang makaka-relate tayo. Kaya subscribe lamang po para maabutan natin ang mga susunod na pag-upload. Ngunit, naniniwala ako na merong dahilan kung ba't po kayo napadpad dito. At maaaring hindi ka nga Cancer o cross-watcher ka, ibig sabihin meron kang kadil na Cancer. May dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaari din na ang sagot ay makukuha sa oracle card sa dulo, yung parang message ni universe, guide ni universe para kay Cancer. Ano po ang gusto nating sabihin o iparating? Ano ang pinagdadaanan ni Cancer ngayon? By the way, meron po tayong extended. Natripan ko lang gawa ng mga extended na reading. I-redirect ko lang kayo ng very very light sa Instagram. Follow me, tapos comment kayo ng Cancer, tapos i-DM ko sa inyo yung link ng extended reading. YouTube din siya. So kung may kaibigan kayong Cancer, okay lang naman na i-share nyo. Gusto nyo share, go lang. Ano po ang mensahe natin kay Cancer? Yung link sa Instagram nasa description box. Pero mukhang ikakabit ko rin siya dito sa video. So makikita nyo siya banda dito sa baba. Uy. Ayaw ano po ang gusto nyo sabihin kay Cancer? Yung lumilipad na card ang kinukuha ko. Ay. Uy. Yung judgment card na yan, lagi kong ano ba? Description or analogy paghahalin tulad kay San Pedro. 'Di ba pag namatay tayo, si San Pedro daw ang unang nating makikita. Tatanungin niya tayo, ano ang magandang nagawa natin nung buhay pa tayo. So, hindi ko sinasabi na mamamatay ka, Cancer. Ang point ko lang is, maaaring nasa sitwasyon ka ngayon ng iyong buhay na tinatanong mo, nagre-reflect ka, or napapaisip ka kung saan ka tutungo, ano na ba gagawin mo, anong next phase in your life. Medyo may hindi mapakali, magulong pag-iisip, maraming iniisip. Kung halimbawa may business ka, iniisip mo na paano pa kaya ako kikita ng malaki, ano pa yung pwede kong gawin para mag-grow ako. Kung hindi naman, kung empleyado ka, maaaring iniisip mo na mag-business na lang kaya ako. Ito na siguro yung panahon para gawin yun. Hindi lang siya basta random thought. Mukhang hindi ka na makatulog kakaisip. Siguro marami nakadepende sa atin. So, dahil marami nakadepende sa atin, hindi ka pwedeng magpahinga. Sorry, ang pangit pakinggan nun, pero alam mo yun, may urge sa loob-loob mo na parang, girl, hindi ka pwede magpahinga. Bawal mapagod, bawal magkasakit. So, ngayon, nandun ka sa time of your life na parang, ano ba pwede kong gawin? Maaaring yung iba sa inyo, late nagkaanak. So, dahil late nagkaanak, medyo hindi na kaya ng tuhod na magtrabaho pa ng pisikalan. So, nag-iisip ka ng paraan para mag-shift into, let's say, virtual work, remote work, work from home. Dahil sa sobrang traffic sa Pilipinas, iisip mo parang mag-work from home na lang kaya ako. Pumuntahan ko kaya yung yung path na yun. Alam mo, Cancer, medyo pagod ka na at handa ka ng iwan ba?
Kasi itong Judgment, second to the last card to ng journey mo. Second to the last card ni dahil mamamatay ka na. Kasi ang after nito ay World card. Ang World card ay nasarado mo na lahat ng issues, may closure ka na at handa ka ng magbukas ng bagong pahina sa chapter ng buhay mo. Ready ka na mag-move on sa next chapter of your life. Maaaring for the longest time, single ka, next chapter, ikakasal ka na. For the longest time, empleyado ka, mababa ang sahod, magta-transition ka na into a new role, pwedeng na-promote, same company, or ibang role sa ibang company, bigger role, or pwede din na from face to face, remote work na yung gagawin mo. Yung ganong transition. Pero wala ka pa dun. Parang somehow there, nasa planning. Actually, hindi pa nga planning, hindi ka lang makatulog. Kasi yung planning, minsan nangyayari yun kapag na-realize mo na kailangan mo nga na mag-move forward, mag-close na ng chapter ng buhay mo. Pero hindi ka pa lang makatulog. Nandun ka pa lang sa parang, ano magagawin ko? Nalilito na ako, yung gano'n. Yung restless na hindi na makatulog, wala ng peace of mind. Nandun na sa point na, alam mo yun, gusto mo pang kumayod, gusto mo pang i-harvest yung flower na yan, no? Pero wala nang space, tatapon na, puno na, the cup is full, mag-overflow na siya. Pero sometimes pag sinabi natin na mag-overflow na ang cup, minsan positive yun kasi punong-puno ka ng pag-ibig sa puso mo, mag-overflow na kasi napunan mo na yung cup of love. Sa case mo, Cancer, more on napuno na ng pagod, medyo stress, ang naipon po natin, anxiety. Pero dahil gusto kong i-take itong bulaklak na yan as a positive sign na once you come to a realization na hindi na sapat, hindi na kaya ng tuhod, hindi na kaya ng load, ng burden, hindi ko na kaya dagdagan pa yung burden. Once na mag-come ka sa realization na yun, positive na yun, kasi ibig sabihin, any moment from now, titigil ka na. Na-realize mo na merong mga bagay na sadyang kailangan ng tigilan kasi nakakapagod na. Alam mo yun, minsan di ba pag may break up, sabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, I know walang kwentang advice yun, pero sabihin sa'yo ng mga walang kwentang mong friends na mapapagod ka din, magsasawa ka din, mauuntog ka din. Nakakainis pag narinig mo yun, pag fresh yung breakup, diba? Pero eventually mag-make sense siya. So ikaw ngayon, dumating ka sa point na parang, ayun na, pagod ka na. Maaaring may kinalaman to sa pera. Lumabas yung King of Pentacles. Female version, itong deck na to, meron siyang feminine version of the King. So, maaaring babae ang kausap ko ngayon ng Cancer, pero pwede din na lalaki. Enerhiya ito ng siguro breadwinner ka, provider. Daming breadwinner sa collective, no? Lalo na po sa ating mga kababayan. Maraming breadwinner, maraming nagpo-provide sa family kasi family first ang kultura natin. So, kaperahan, maaaring nagdadalawang isip ka mag-invest na naman, or let's say nagdadalawang isip ka na magpaaral ng pamangkin, ganyan, kasi napapagod ka na. Medyo hindi na siya kaya ng tuhod, one, or meron ka ng ibang plano, gusto mo na ng bagong chapter na walang kinalaman sa obligasyon mo sa pamilya. Kasi itong dalawang cards na to, pagod ang ibig sabihin yan, na mukhang may kinalaman sa pera. Medyo rocky ang ating finances at dumating ka na. Ang maganda dito kasi itong Judgment card, while parang San Pedro siya, 'di ba? Parang iisipin mo katapusan siya. Ang maganda dun kasi may may initiative ba? May pagkukusa at merong recognition sa sarili na meron chapter, may journey ka ngayon na kailangan mo ng isarado, kailangan mo ng tapusin, or kailangan mo na mag-set ng boundaries kasi hindi na kaya ng katawan. Alam mo yun, gusto mo pa, pero parang kaya pa ng utak, pero yung katawang lupa mo, hindi na kaya. Hindi na kaya ng katawang lupa mo. So, parang iniisip mo siguro din kung paano sasabihin yun. Iniisip mo kung paano paano i-express yung prinsipyo mo. Siguro meron yung iba sa inyo may tampo, may sama ng loob. Kasi hindi naman sa nanghihingi ka ng recognition, no? Pero mano man lang na
umeffort sila, hindi lang umasa sa'yo. Siguro, gustong gusto mo nang makalaya dun sa chapter na yun, pero hindi mo sure kung magigilty ka ba kapag nakalaya ka dun. Speaking of laya, tingnan mo, naka-cage siya. Pero hindi yun yung ibig sabihin ng card na to eh. Pero medyo aligned sa saktong paglabas nito. Kasi ito ay standing your ground. Proving na worthy ka. Minsan may battle pa, may away, may labanan, may sigawan. Standing your ground na ito, siguro pwede din ito yung setting boundaries. Ito ako, ito yung gusto ko, iba na yung gusto ko sa gusto nyo, yung pangarap ko, iba sa pangarap nyo. So, meron kayo sigurong pangarap para sa akin, pero hindi yun yung pangarap ko, at lalong hindi ko pinangarap na magpaaral ng anak nyo. Yung gano'n, siguro kung pwede lang nasabihin mo, no? Na gano'n. Pero, malakas itong card na to. So, siguro sa continuation, yung extended reading, ito yung isa sa i-explore ko kasi may sinasabi siya sa akin. Parang gusto niya magpa-explore pa. Anyway, isa pang card para kay Cancer. Ano pa ang pinagdaraanan ni Cancer ngayon? Ten of Wands kasi ito eh. Alam mo yun, pa-close na. May closure na magaganap. May paglaya na magaganap. Kumbaga parang hanggang dito na lang po. Nagmamahal, Cancer. Ganun. So siguro yung isip na ginagawa nyo ngayon, yung contemplation, iniisip nyo na paano mo sasabihin. O pwede din iniisip mo paano mag-grow ng income. I mean, okay lang naman na mag-isip ka ng ways para i-grow pa yung income mo para makapagsustento. Pero kung pagod na, huwag ka na pumunta doon. Mag-set ka na ng boundaries. Pero mukhang alam mo, Cancer ka rin gagawin eh. By the way, pasensya na kung masyadong maingay ang background. Medyo active. Active yung puppy ng namin kapitbahay. Hindi ko siya nawawalk. Kawawa naman. Kaya sobrang reactive. Ganda ng bulaklak, no? Alam mo yun, parang may naipundar ka na sobrang ganda, pero ang kapalit nun is pagod, puyat, anxiety, pwede, lack of sleep, pwedeng ganun. Sobrang ganda na naipundar, pero siguro din yung iba sa inyo napapaisip na worth it pa ba na nagsusumikap ako. Let's say yung iba sa inyo siguro 2 trabaho yung hinahandle at ang pera, maganda ang cash flow, pero ayaw mo nang magwaldas o mamigay ng sobra-sobra. It doesn't mean na ayaw mo mamigay as in gusto mo ipagdamot, pero gusto mo lang mag-save para sa sarili mo. Hindi maintindihan yun ng mga tao sa paligid mo, lalo na kung nasanay sila na nagpo-provide ka sa kanila. Hindi nila maiintindihan yun. At siguro yun din yung iniisip mo ngayon. Ano ko ba sasabihin? Ano ba, maglalaho na lang ako parang bula? Titigil na lang ako basta-basta? Paano ko sasabihin na pagod na ako without saying na pagod na ako? Ay! Ikaw lumabas ka, ikaw to Chariot. Wishy-washy. Hindi ka sure. Alam mo ang challenge, feeling ko lalo na huli tong card na to. Ang challenge is alamin mo or maging sigurado ka sa desisyon mo at sa gusto mo mangyari. At lakasan mo yung loob mo, Cancer. Alam ko Cancer ka. Medyo mahirap sa'yo na parang yung iba sa inyo, walang point na sabihin ko pa. Malalaman din naman nila yun eh. Medyo, sorry Cancer, pero may pagka-passive-aggressive tayo. So, yun talaga yung way of communication ng Cancer. Kaya naiintindihan ko na nahihirapan kang i-express to sa ngayon. Pero, with the Chariot na ending your reading, tingin ko, ang challenge sa'yo is maging upright to. Paano siya pag-upright? Alam niya kung saan siya tutungo? Merong opposing poles or merong parang hindi black or white, hindi makapag-agree to
to disagree sa utak mo. Bawa, option A is aalis na. Option B is magstay, kaya pa to. Hindi sila makapamili. Walang common ground. Walang desisyon. Wishy-washy. Hindi sure. Yun ang magiging kalaban mo sa kung gusto mong makalaya sa mga burden na ito. Kailangan maging firm ka. Kailangan may will, kailangan may grit, kailangan sure ka sa sarili mo na ito ang gusto kong patunguhan. At hindi naman kailangan, sabi ko sana confident pero okay lang kahit hindi confident tiwala sa sarili na ikaw yung driver ng chariot lalaban ka, di ba? Yung parang matawag doon yung sa gladiator, papunta ka sa isang laban na mabigat to, lalo na nandyan yung judgment. Mabigat meaning long-standing issues na sa buhay mo. Nahihirapan ka siyang isarado or nahihirapan ka mag-move on. Matagal na siyang issue. Ngayon, hindi ka makakaalis dun. Hanggang dyan ka na lang kung ikaw mismo yung chariot, hindi ka willing na i-drive yun to a path na gusto mong patunguhan. Sana nag-make sense ako dun. Kasi under pa siya ng 10 of Wands, which is yung pagod. Laying the burden down. Para ma-lay mo yung burden down, para ma-unload yung bigat, although maganda naman siya, kasi flowers yan, no? Although maganda yung burden, yung beautiful burden, if I may put it that way. Maganda man ang burden na yun, hindi na siya healthy para sa'yo, hindi na siya healthy sa tuhod mo, at hindi na siya healthy sa utak mo. So, lakasan mo loob mo, Cancer. Nasabihin, to stand your ground, wag i-doubt ang sarili, at wag kang matakot na sabihin kung ano yung prinsipyo mo. Medyo hindi kasi ganun kadali yun. Easier said than done, I know, lalo na sa Pilipinas. Pero wala kasi yun sabi ng cards mo Gusto mo ba, ang tanong, gusto mo bang mag-turn ng leaf ng new page of your life? Gusto mo ba? Kasi kung gusto mo talaga naman, kailangan talagang tapangan mo. Lakasan mo yung loob mo. At least mag-start man lang doon sa expressing na hindi ko na kaya, ma'am. Sabi mo sa kapatid mo, sa nanay mo, ewan ko, whoever this person is, ano ko, sugar daddy ka ba? Sugar mommy ka ba? Hindi mo na kaya. Pero kung hindi mo kaya, no, hindi ka sugar daddy kasi hindi ka sugar daddy or sugar mommy, di ba? Kasi hindi sila nauubusan ng pera. Anyway, hindi ko alam bakit lumabas to. So, kung siguro love situation ito, I kinda get yung energy na ano lang to, ano to? Pagtatagumpayan mo siya, hiccup lang ba? Hiccup siya dun sa relationship. Maaari din na nag-iiba ka na ng gusto in life, nag-iiba na yung priorities mo. Kung nag-iba na yung priorities mo, i-express mo lang yung priorities mo. Kasi ito, Mermaid's Love, ano to, union of two people na totally magkaiba. Pero love kept the relationship alive. O kaya masyado silang, alam mo yung differences nila. Parang lagi ko to na kukuha nga kay Cancer. I mean, yung thought lang na kung kasal kayo, magkaiba, so totally different kayo ng napangasawa mo, or yung partner mo ngayon totally different kayo, at maaaring yung iba sa inyo napipikon na kasi sobrang, I mean, magkaiba kayo ng mga gusto in life. So si Cancer maaaring doon na napapagod. So pwede namang mapagtagumpay. Hindi ko sinasabi with this card na lumabas as an oracle or advice sa'yo, hindi niya sinasabi na hiwalayan mo tong tao na to. Ang sinasabi niya sa'yo is find a way para ma-express mo yung hinanakit, or ma-express mo kung saan kang area napapagod. Kasi maaari na hindi ganun kagaling makiramdam yung partner mo, unlike you. So kailangan mo talagang sabihin sa kanila na nahihirapan na ako. Kasi pag hindi mo yung sinabi, doon lang naman magsisimula. Engage in a heartfelt conversation. Kasi pag nasabi mo, doon kayo makaka-figure out ng solutions together. So kung halimbawa man, sabi ko, lakasan mo yung loob mo, di ba? It may not mean na
Kasi walang pag-alis dito eh. Basta stand your ground pa katabi niya. It doesn't mean na breakin mo agad, mag-cut ties ka agad. Maaari lang naman na mag-set ka ng boundary. Halimbawa, sasabihin mo na hindi ko na kaya magbigay ng ganitong amount, baka pwedeng ganito. Huwag mong sarilinin. So, kasi itong Mermaid's Love na to, affirmation siya na you are in a partnership or you are in a relationship, you are in a family dynamic siguro, or whatever dynamic, social dynamic, na totally magkaiba talaga kayo ng pananaw, magkaiba kayo ng mga gusto in life. And hindi ko sinasabi na love is enough Ang sinasabi ko lang is gamitin mo yung differences na yon para parang wag mo i-resist yung differences at embrace mo yung differences na yon at maaaring ang makatulong sa iyo ay lakas ng loob para i-express kung ano yung naranasan mo. Kung may kailangan kang yung tapusin na, yung laying the burden down, maaaring ito ay in the form of pahinga muna, o maaaring ito ay in the form of expressing yung boundaries mo when it comes to finances. So, iwan ko na yun dun. May continuation pala to. Check nyo lang tong IG. Follow, and then comment dun sa card na ganito. Cancer. Comment Cancer, tas di-DM ko sa inyo yung continuation nito. Explore ko yung cards further. So, salamat Cancer, and see you soon. Bye!